Amen. No po. Praise God. Well, let's open up in prayer. Father, in Jesus' name, we thank you for the word that you have for each and every one of us. Because, God, you are a personal God. They came here to hear from you. And I pray, oh God, that you would use my tongue. My tongue is a tongue of a ready writer. Oh Lord, that I can speak words that you want me to say. God, I thank you, Lord. Lord, for words that would come out of my mouth that is seasoned with salt. And that it would minister grace to the hearer. That I would be speaking words that is a now word for each and every one. God, I thank you, Lord, for the power of the Holy Spirit. Our teacher, my guide. Thank you for train of thoughts. Thank you for clarity, oh God. Thank you for the anointing of your words that would break yoke of bondage in people's lives. In the name of Jesus, amen. Amen. Well, the title of our message today is Jesus will exceed your need. Amen. We understand that Jesus can meet our need, but you have to have the revelation that Jesus is not just interested in meeting your need. He wants to exceed your need. Amen. Well, this month is going to be a month wherein we'll be talking about Ephesians 3:20. For my God, He is able to do exceedingly and abundantly above all I could ever ask, pray, or imagine, according to the power that works on the inside of me. Amen. Sabi nga ng salita niya, higit pa. Sabi mo nga, higit pa. Sa kaya kong isipin, sa kaya kong hingin, ay kayang-kayang ibigay ng aking Diyos. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Gusto ko po magkaroon tayo ng revelation dito. Na ang Diyos mo ay hindi lang sapat. Ang Diyos mo ay Diyos ng sobra-sobra at lavish. Parang pagmamahal niya, di ba? He would lavish His love upon us. Sabi mo nga, ang aking Diyos ay lavish. Yan, lavish ang Diyos pag magmahal. Pag yumakap ang Diyos, napipilipit ang kataw. Hindi yung yakap na ganun lang. Totoo, yung prodigal son. Nung niyakap ng Diyos yun. Alam mo ba yung yakap na parang tumutunog yung buto mo? Di ba pag ang yumakap sa'yo, taong mahal mo, nagalit ka? Hindi, di ba? Sabihin mo pa, pag si pastora, sige pa nga, sige pa nga, kalaguto ka na. Pero ang sarap ng yakap, di ba? Oh, praise God. Well, ito po yung ating tema for this month. Ano po? Let me open up in the verse of John chapter 10, verse 10, in the Amplified Version. The thief, the devil, comes only in order to steal, kill, and destroy. Jesus came that you may have and enjoy life and have it in abundance to the full until it. Wow. Our God is a God of exceedingly and abundantly. Amen. But you see here in this verse, it is very important that you be established with the doctrine of the Bible. Ano ba isa sa mga doctrine na dapat kang establish? My God is good. Simple, no? My God, the character of God. God's character is He's good. Walang bad sa Diyos. He's good. That is why we pray for the sick, because it's not good for someone to be sick or stay sick. We believe that God can heal someone who is sick. Bakit? Because I know the character of my God. My God is good. We pray for someone who is in need. Financially, kung ano man pinagdadaanan niyang difficulty. Because we believe that God can turn his bad situation into good. Sabi mo nga, God is good. Now, this verse tells us that God is good. Because in this verse, John chapter 10, verse 10, gusto ko talaga i-memorize nyo to by heart.
May mga ilang verses sa Bible na dapat mo talagang i-memorize for you to be established. Na pag may mga pagsubok ang dinadaanan, hindi mo sasabihin galing sa Diyos. Alam mo bang isang bagay lang na susubukin sa'yo ng Diyos? Sundin ang utos niya. Yun lang. Forgive, give, yun lang. Pero for God, nabigyan ka ng sakit, paghirapin ka, broken family, magkasira. Hindi galing sa Diyos yun. God is good. He is the God of wholeness. He is the author of completeness. Bumubuo siya, hindi siya sumisira. Now in this verse again, we see here the job function of the devil and the job function of Jesus Christ. Kaya gusto ko talaga makuha mo to eh. No, ano ba ang kung ikaw nagtatrabaho ka, dapat alam mo job function mo. I mean, do not confuse the work of God with the work of the devil. Do not mix the work of the devil with the work of God. Minsan napimix eh. Alam mo, pastor, pinusubok ako ng Diyos eh. Kaya itong diabetes ko lumala, kaya mapuputol na ang paa ko. Pag marinig ko yon, of course, walang condemnation. Kasi kaya nga kailangan marinig mong salita ng Diyos. Kasi ang mga tao, hindi nila naintindihan eh. I mean, you come to church to have the knowledge and the revelation of the character of God. Hindi ka nagpunta lang dito para to fulfill a religious obligation. You come to church to know. Kasi habang nakikilala mo ang Diyos, lalo mo siyang mamahalin. Lalo mo ring mamahalin ang buhay na binigay niya sa'yo. Hindi nang puputol ng paang Diyos. Hindi nagbibigay ng kanser. Nagkamali ka na yata o nagmix na yata. Ano na ang trabaho ng dyablo kung ang Diyos pala ang nagpuputol ng paa? Ang dyablo na ngayon na nagpapagaling? Medyo confused ka na. Nagkapalit na sila ng job function. So be established. Kailangan klaro sa'yo. Kaya nga, when people pray and they have the revelation and they're established that my God is good, pag nag-pray sila at may problema, lumalaban sila eh. They fight the good fight of faith. Ano ba yung faith? Yung salita ng Diyos eh. Lumalaban ka kasi alam mo, hindi ito kaloob ng Diyos. Pero kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, tatanggapin mo na lang lahat. Tatanggapin mo na lang lahat ng kamalasan, sabi ng mundo, tatanggapin mo na lang lahat ng kahirapan, tatanggapin mo na lang kasi hindi mo kilala ang Diyos mo eh. Alam mo, sinubok ako ng Diyos. Ito, nagkasira kami mag-asawa, wala kami. Hindi trabaho ng Diyos yan. In order for you to live an abundant life, you must have the revelation of the character of God. Pray tayo ng kasaganaan. And ang kasaganaan, hindi lang naman pera. Di ba? Kalusugan, wisdom, favor, magandang relasyon and everything. Dami nating pinagpipray. Gusto natin yan. Yan yata yung nagre-react lahat ang tao pagdating sa kasaganaan. Di ba? But teka, kailangan muna nating maintindihan ang karakter ng Diyos. At susunod yung kasaganaan pag nakilala mo ang Diyos ay mabuti. Sapagkat pag nakilala mo ang Diyos ay mabuti at may pinagdadaanan ka, alam mo ang Diyos, hindi ka lang niya ililigtas, dadalhin ka pa niya sa kasaganaan. Amen. Why? Because Jesus will exceed your need. Amen. It is not just God's plan to set you out from bondage and sea of sin and death. Remember, when the Israelites were in captivity, nandun sila sa Egypt. And God got them out of bondage to get them in to the promised land. Ulitin ko ha. Inalis sila sa Ehipto
At yun ay larawan ng salvation. Gusto ko sabihin sa iyo, nung tinanggap mo si Kristo, ligtas ka, may langit na sa buhay mo. Pag namatay ka, punta ka langit. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Habang nabubuhay ka, sabi ng Bible, Jesus wants you to live an abundant life right here, right now. Amen. Hindi pagpunta mo lang sa langit, sa langit wala na akong sakit. Oo nga naman. Diba? Pero gusto ng Diyos, dito pa lang, malusog na pangatawan mo. Sa langit, mayaman ako. Tama naman, wala namang pulubi sa langit, di ba? Pero teka, dito pa lang gusto ng Diyos, umasenso ka na. Amen! Kung anong meron sa langit, magkaroon sa lupa. Di ba yung prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in mangyari, maganap nawa kung anong meron sa langit dito sa lupa. May kahirapan ba sa langit? Dinadasal natin lahat siguro yun. Pero naintindihan ba natin? Hindi. We have to realize, yun yung kalooban ni Jesus. Now, this month will be talking about abundant life. And we will be touching every aspect of our life na maging mayaman at masagana tayo. Hindi lang sa isang aspeto o isang bagay ng buhay natin. Hindi lang sa pera, kung hindi sa bawat aspeto ng buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, first of all, I want you to be established. Huwag kang ma-mix up sa trabaho ng dyablo at sa trabaho ng Diyos. Mabuti ang aking Diyos. May pinagdadaanan kang hindi mabuti. Anong sasabihin mo? This too shall pass. This is temporary. This is subject to change. My blessing is on the way. My healing is on the way. Bakit ka nakakapanalangin ng ganon? Because you know the character of your God. Alam mo, ang Diyos mo ay Diyos ng bumubuo. Ang Diyos ng abundance. Now, in this same verse, makikita natin yung, sabihin mo nga, progression. So there is a progression that we can see and read here. In Jesus' function, ang progression niya ito. Bibigyan kita ng buhay. Diba? Buhay. Aayusin ko buhay mo. At ano pa, susunod yung progression na masagana. Bibigyan kita ng buhay, hindi lang basta buhay, kundi buhay na masagana. Ano pa? Buhay na masaya. Wow! Kasi andun lahat, sunod-sunod yung progression eh. You see, we talked about as God is, yes, kanina we declared God is constant. Yes, God is constant. God hindi siya nagbabago. He's the same God yesterday, today, and forever. But you know what? What I found out from God as we continue to have this revelation of God, merong sa buhay natin nagkakaroon siya ng pagbabago. Alam mo yung pagbabago na meron ng Diyos na makikita mo? From glory to glory. Pag meron kang revelation ng Diyos, hindi ka pwedeng manatili kagaya ng dati. You will continue to experience increase. Amen. So para sa akin, may pagbabago para sa Diyos, para sa buhay ko. Habang nakikilala ko siya, may progression. Hindi lang basta buhay o buhay na walang hanggan. Buhay na masagana dito pa lang sa lupa. To enjoy life. To be full of life. Ano ba? Kasunod ng full. Sabi diyan, overflow. Tapos na ba siya sa'yo? Hindi pa. Sabi mo, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. Nag-o-overflow ka na ba? Kasi kung hindi pa, puno ka pa lang, may gagawin pa ang Panginoon. Amen? Meron pang gagawin ng Panginoon. I mean, good. Yung salitang good, gusto natin yan. But don't settle for good. God wants you to be better. God wants the best for us. Because He's a God of increase.
He's a God of abundance. He's a God of breakthrough. Pagdating sa buhay mo, hindi niya gustong manatili ka stagnant. Hindi, gusto niya yung fullness of life. Pero tignan mo din yung trabaho ng diablo. Progression din eh. Progression. Progression in the terms of, in the worst manner. Sabi diyan, the devil comes to steal. Ano ba yung pwede niyang nakawin? Gusto ko sabihin sa'yo, gusto nakawin ng diablo sa'yo yung saya mo, yung joy mo. Yung peace mo. Pag nawala yung joy, yung peace mo, nawawalan ka ng gana sa buhay. He's starting, kung yan ay sa relationship, wala kang, dati, alam mo yon, maapoy kayong mag-asawa sa pagmamahalan, biglang ninanakaw ng kaaway, nawala yung joy. Sabi mo, hindi na ako masaya eh. Sa trabaho, hindi na ako masaya eh. Sa buhay, hindi na ako masaya eh. Ano na yung progression ng kaaway in the worst manner? From kill or from steal to kill. Diba? Nagpo-progreso din yung diablo. Kaya you have to be wise enough na pag nakita mo may move yung kaaway sa buhay mo, stop, devil. I know your schemes and your strategies. It shall not prosper in my health, in my relationship, in my family, upon my children, in my career. Gusto mong magprogreso, diablo ha? Hanggang dyan ka lang. Amen? Kasi kung hindi lang steal, kill, destroy. Meron din progreso. And oftentimes, ito kasi nangyayari. Minsan nasasanay ang tao. Alam mo yung nagiging mindset? Yeah. Nagiging mindset na tao, sakitin ako eh. Bata pa lang ako, sakitin na. Pinanganak akong mahirap. Kaya mahirap na rin akong mamamatay. Hanggang dito na lang. Alam mo, tao lang. Ganito lang. Kaya hindi na ako magbabago. Progression din yun eh. Alam mo yung, ano ba tawag doon, nabibuild. Hindi naman yan overnight eh. That's why you need to hear the Word of God. Para mabuild din sa'yo yung prosperity mindset. Yung prosperity, again, is not just about money. Prosperity mindset, hindi ako ganito lang. God has great plans for me. Jeremiah 29:11. His plans for me is to have a good future. To give me hope and a good future. Amen. Mind setting. That's why you do not miss out on church. On hearing the word. Kasi you get to be, your mind to be renewed. There is a renewing of mind. Pag na-renew yung mind natin, na-change yung mind natin about the will of God, sabi ko sa iyo, yung abundant life, andyan na. Amen. May peace, may joy. Ngayon, progression ka naman sa will ni God. You will know His will. His perfect will. The perfect will of God. So, be discerning. Be discerning. Ikaw ba ay nagpro-progreso sa will ni Lord? O may nagpro-progreso na trabaho ng diablo sa buhay mo? Be discerning. Kasi habang pinagbibigyan mo yung diablo, parang si ano lang yan, si Jose Marichan, na ipasok niya yung isa niyang paa, papasok niya yung isa niyang paa. Mamaya nakapasok na siya sa bahay mo. Biglang naging diablo tuloy. Example lang naman. Hindi ko sinasabing diablo si Jose. Hallelujah ka. Di ba, silip-silip lang. Umaya-maya, di ba? Sasabihin, Jose Marin, dyan ka lang muna, Jose Marichan, silip ka lang. Wala, bawal ka. Bawal ka pumasok sa buhay ko. Sa health ko, sa finances ko, sa pamilya ko. Amen. So,
Let us see this. Ito may picture ako ng isang ano. Yan. Actually, this is a medical study to. Medyo hindi nyo makita, no? Pero yung mga nababasa ko, sasabihin ko na lang. Dalawa kasing area, dalawang ano to. It is just like yung pinag-uusapan natin. Poverty mindset and prosperity mindset. Pero to medical study. Sa medical study, ang tawag naman nila, fixed mindset. At yung isa naman, na prosperity mindset, growth mindset. Nang tinignan ko to, okay, oh. Sakto eh. No, sakto. Para doon sa mga, alam mo na, into science. Sabi po doon sa fixed mindset, sabi dito, I believe that my intelligence and personality, character, is inherent and static, locked down or fixed. So, kung ano yung ano, yun na ako eh. Wala na ako pagbabago. Fix lang ako. My potential is determined at my birth. Kung ano ka pinanganak, ganun ako, yun na. Alam mo, kung pinanganak akong ang apelido ko ay De La Cruz. Mga mayayaman yung mga De La Cruz, di ba? At hindi kasi, halimbawa, Ayala Subel. Di ba? Ganun talaga ako. Depende kung ano ko pinanganak, ganun na ako mamamatay. Science po Science ito nagsasabi. It doesn't change. Di magbabago. Someone whose mind is fixed or has a poverty mentality, they avoid failure. No, ayaw nilang, alam mo yon, takot sila there. They're so insecure. They don't want to try new things. Ayaw nila. Hindi ko alam baka yung cellphone nila, yung baterya pa, yung malaking baterya pa. Di ba? Panahon lang yata namin sino yung nakakaalam ng unang cellphone. So, desire to look smart. They wanna be, alam mo ba yun? Because of their insecurity, gusto lang, nagpapa-impress sila sa tao. You know, they do not understand their identity in Christ. You don't have to impress people. Hindi. But these are people who has a poverty mentality. Sabi dito, they stick to what they know. Nakakausap ka na ba ng taong ganun? Mali na nga, ipipilit pa. Basta sa kanya tama yung mali. Di ba? No room for improvement. No room for increase. Feedback and criticism is personal. They don't change or improve. They don't change. They don't improve. Now, tingnan naman natin yung prosperity mindset. Growth mindset. I believe that my intelligence and personality or character can be continuously developed. Hallelujah. Amen. Sabi nga natin, from glory to glory. Believe that you will continue to prosper. My true potential is unknown and unknowable. You see, you haven't seen, hindi mo pa nakita kung ano yung meron ako. And God, Bible declares that eyes have not seen, ears have not heard, mind has not yet conceived what God has in store for you. And you will just see revelation after revelation ng mga bagay na hinanda na ng Diyos para sa iyo. Yun yung sinasabi niya, tingnan mo. Desire continuous learning. Importante yun, no? Yan yung sinasabi nating hot. Humble, open, teachable. You know, someone who desires to continuously learn. Gusto ko po sabihin sa inyo, we are forever a student of the Word. Yeah. Don't ever think that you are now the master. Isa lang ang master. Don't ever stop learning. Don't ever stop growing. The Bible, you would read in the Bible na yung mga gustong merong humble, open, teachable, nandun sila sa paanan ni Kristo. Nakikinig sa salita ng Panginoon.
Embracing challenges, not afraid to fail, but put lots of effort to learn. Amen. Someone who knows the Lord is ready for battle. Because he knows in his heart that the battle is the Lord's. And he will put effort. Effort. Di ba sabi ng scripture? For faith without works is dead. You put effort in what you do. I mean, when you have a goal, meron kang goal, huwag mong hayaan na malaglag lang sa'yo yung pinapangarap mo. Di ba? Huwag mo hayaang malaglag yung buko, yung coconut fruit. Pag nalaglag sa ulo mo, yung pisak ang ulo mo. Di ba? Huwag, trabahuhin mo kung paano maabot yan. Di ba? Ano sabi sa Google Dictionary? Definition of prosperity is the state of being prosperous. Synonyms listed with the definition includes profitability, affluence, wealth, opulence, luxury, the good life, milk and honey. Wow, promised land. Sabi ko, okay ito. Science pa ba to? It's promised land. Fortune, ease, plenty, comfort, security, and well-being. Palakpakan po natin ang Panginoon. I mean, this is what we want. I mean, it is my heart, not just to lay down to you what the Word says, but even what science tells us. Alam mo yun? Huwag kang masyadong problema. Isip. Gawin mo yung tama at ibigay mo na sa Diyos. Amen. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang solusyonan sa sarili nating lakas. I mean, God is omnipotent, ibigay mo sa Kanya. Diba? All-powerful God. God is omniscient, He's all-knowing. Tayo kasi limitado in our mind eh. So, kung medyo sumasakit na ulo mo kasi wala ka na maisip na solusyon, ibigay mo na kay omniscient God. Amen? Yeah. Bigay mo na sa Panginoon. Now, 3 points, quickly. Hallelujah ka. Since series naman to. Number 1, think. Number 2, see. Number 3, know. Think plenty and not little. See something instead of nothing or no thing. Number 3, know that He is not a get-by God, but He's a God of more than enough. Amen. So, let's jump into point number 1. Think plenty and not little. Now, there's a story in the Bible in John chapter 6 about Jesus multiplying 2 fish and 5 loaves of bread. He multiplied it to feed 5,000 men. Sabi mga men. But itong mga men, kasamang mga asawa. Itong mga mag-asawa, kasamang mga anak. So in other words, hindi lang 5,000 to. Siguro at the least mga 15,000. Anong meron sila? 2 fish, 5 loaves of bread. There was clearly a need. Sabi mo, there's a need. There's a need. But you know what? In this story, kung nabasa mo na, you will find that Jesus exceeded the need. Diba? Kung hindi mo pa nabasa ang storyang ito, lahat yun napakain ni Kristo. No po, tingnan po natin sa John chapter 6 verse 7. So, there was a need. So, nagkakagulo yung mga disipulo. Paano natin pakakainin ito? Dami-daming tao nito. Ginagabi na. Wala namang Jollibee. Wala namang McDonald's ng panahon na yon. Wala namang drive-thru. Nasa bundok sila. Nasa ilang sila. Nasa wilderness sila. Paano natin pakakainin to? Natataranta ang mga disipulo. Pagsama-samahin yung mga pera nyo. Tingnan natin kung meron patang may ipon, pambili ng tinapay at may tumakbo papunta sa kung saan makabili ng tinapay. Anong sabi? That every one of them may have yan yung point number 1 natin eh. No, think plenty, not little. Ano yung
mentality ng mga disciples. Little. Okay na, basta meron. Alam mo yan, naalala ko tuloy yung pelikula ni, ito na naman, Dolphy. Yan, si Dolphy. Ako sa bahay namin, meron kaming 2 senior. Yung mga in-laws ko na binaha sa Bulacan, hanggang ngayon nasa amin. So, pagdating ko sa bahay, tahimik lang sila dun sa may TV room. Sabi ko, kasi baka drama yung pinapanood. Isipin mo, nabaha na, tapos drama papapanoorin. Di ba? O di, ililipat, dadaling ko sila sa YouTube ng puro katatawanan. Si Babalu, yan, mga ganyan. Si Dolphy. Tawan-tawa sila eh. Oo, yung nagdadrive si Babalu pag handbrake, hugot yung handbrake. Pagliko, sumama yung manubela. Preno, lumusot yung Naku, tawan-tawa yung mga biyanan ko. No? Sino dito mga biyanan? Ayan, ha? Naiya po kayo. Ako, mahal ko mga biyanan ko. Ayan. Alam niyo bang ako yung favorite son-in-law nila? Wow! Thank you, Lord. Gayahin niyo ako at hindi ako mag-declare. Amen. Ano? So, meron isa akong napanood. Yung napanood ko, kasi nga little eh. Parang si Babalu, si Panchito, si Dolphy. Sangka pa. Pangalan pa lang matatawa ka na. Hallelujah. Nakakakain sila. May nakasabit, may nakataling isang tuyo sa lamesa. Tapos may kanin naman sila. Kain na tayo. Ha? Paano kaya amoy muna. Ikaw muna umamoy, Panchito. Subo na. Amuyin mo yung nakasabit na tuyo, Babalu. Ito yata pinang-amoy. Subo ng kanin. Tapos, gustong hawakan ni Dolphy. Pinalo ni Babalu. Bakit mo hawakan? Baka mapanis. Hallelujah ka. Ulam pa natin yan ng 1 linggo. Kita mo? They have sobrang little naman, no? 1 tuyo lang talaga. Bawal amuyin lang sabay subo ng kanin. Wow. Diba? Meron ka bang nakausap na pag kinumusta mo, okay naman. Sasabihin niya okay, pero okay naman, buhay pa, nakmakain, sangkahig, santuka. Diba? Ito mga normal na sagot minsan ng mga tao eh. Sa kanya, na mindset na siya ng poverty. Okay naman daw ang kumain ng 1 kahig santo. Okay naman, nakakakain naman, 2 beses ang araw. Kulang pa ng 1, di ba? Pero okay na sa kanya. Kasi na mindset na okay na to. Familiar na ako sa buhay na mahirap. Sa buhay na nanghihingi. Sa buhay na konti. Ano ba ang prinsipyo ng salita ng Diyos para sa atin? In terms of pagsagana. God wants you blessed to be a blessing. How can you be a blessing to others kung hindi ka blessed? It's not for your own self. Alam mo ba ang key to prosperity or the purpose of prosperity is not for your own self? Magpapayaman ako para mabili ko lahat ng kotse. Makabili ako ng mga barko, ng mga eroplano. Puro ako. Hindi, gusto ng Diyos. Yumaman ka para maging pagpapala ka sa iba. Kaya huwag kang mag-guilty na yumayaman ka kapag alam mo naman ang prinsipyo ng kingdom. Amen. Mahirap yumayaman pero hindi alam ang prinsipyo ng kingdom. Sarili lang iniisip. Pero gusto ko yumaman kayo lahat. Amen. Naku, kulang. Gusto ko mga bilyonaryo ang mga nasa New Life Southwoods. Amen. Bakit? Kasi alam nyo yung prinsipyo ng salita ng Diyos. I am blessed to be a blessing. Hindi mo isipin, ba't ko ito ibibigay? Santuyo na nga lang eh. Huwag mong hawakan, baka mapanis. Hindi, walang ganon dito. Ay, ulam namin to ng 1 linggo. Hallelujah ka. No? Lahat ng klaseng diarrhea, abutin mo. Diba? God wants us blessed to be a blessing. So little. Now, verses 10 to 11. Jesus said,
have the people sit down, and there was plenty of grass in the place. And they sat down, about 5,000 men were there. Jesus then took the loaves and gave thanks and distributed to those who were seated. They ate as much as they wanted. He did the same for the fish. Well, gusto ko kunin yung mga words na they were made to sit. Sabi mo, be seated. Alam mo ba ngayon, you're seated, di ba? And you're partaking. You are partaking the food of the Word of God. Alam mo bang nabubusog ka ngayon? To the full. And God wants you to overflow. Yung mabuburp ka na. Kasi kailangan may ma-vomit mo sa iba yan. No, medyo masagwa lang yung example, no? Pero i-vomit mo yung magandang balita, no, sa ibang tao. I-burp mo. Alam nila yung kinain mo lang gunisa. Hallelujah. No? Nung dumigay ka, danggit. Hallelujah. Nakakaunahan pa sa hulaan eh. Pagdigay mo, tusino. Hallelujah ka. I mean, in the spirit realm, gusto ng Diyos, dumigay ka. Yung nadidighay, busog yun eh. Not just being filled, but to the full until it overflows. Kalooban ng Diyos yan. No po? So, paano mo gagawin yun? Yung pag-partake. When you are seated, sabi mo, when I'm seated. When you're seated, you are at rest. Tama ba? Eh di ba kulang, walang kakainin? Ang dami ko problema, kailangan at rest? Di ba kailangan lalo kong magtrabaho, lalo kong may gawing drink. Ano ba yan? Nakalimutan ko na tuloy yung word. Meron akong dapat, diskarte. Di ba? Kailangan kong dumiskarte, gumawa ng... Hindi, ang sabi ni Lord, be seated. Amen. To be seated is to be at rest. To be at rest is to trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And that He would direct your path. Yun yung picture. Yun yung larawan ng be seated. Psalms 23. It talks about the Lord has set before us a table in the presence of our enemies. Isipin mo, hindi ba dapat naglalabas ka ng espada? O bumabaril-baril kang para kang si Batang Quiapo. Bilib na bilib ako, hindi na uubos ang bala eh. Parang isang batalyon, 45, ilang ba laban ng bala? Ng 45. Ha? Wow! Isang batalyon. The Lord wants you to be seated in the presence of the enemies. Di ba? Yun yung sabi ng Psalms 23 eh. Hindi niya sinabing, uy, ma-stress ka. Ang daming kalaban. Just like what Jesus asked the disciples to do and ask the people to do. Maupo kayo sa grass, and receive the miracle of God. Kasi hindi niya naman nakaya to eh. Sabi ko nga, pag di mo na kaya, bigay mo na kay Lord. Amen. Be seated. Panoorin mo. Sabi mo nga sa katabi mo, panoorin mo. Ang milagro ng Diyos. Pag nagsimula ka magtiwala, mapapanood mo ang milagro ng Diyos. Pag nagsimula kang to be at rest, makakarinig ka sa instruction ng Diyos. Kasi kung ikaw ay busy, naroon na siyang sinasabi, hindi mo narinig. Diba? Sabi ni Lord, sa harapan ng problema, sa harapan ng, be seated. Kulang, may kakulangan. There's so little food. Let them sit. And then watch how Jesus, ano ba yung proseso na ginawa ni Jesus? The word tells us that Jesus took the loaves and gave thanks. Jesus wants us to watch. Ano yung sikreto for abundance?
Ano yung sikreto para tayo mapuno? In the midst of need, start thanking the Lord with what you have. Amen. Sa totoo lang, di ba? Kailan ka nagpasalamat sa panahon na kulang? Pero yun yung pagkakataon na maipapakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Hindi sa panahon ng sobra-sobra. Sa panahon na kung may problema at kulang, magpapakita siya ng milagro. So in other words, Lord, I'm ready to watch. I've done my part. I'm ready. I step back. I give you room, God. I give you room. I give you room to perform miracle. Huwag, hindi palaging ikaw. Pag minsan, mag-step back ka naman. Hayaan mo siyang tumapak sa platform ng buhay mo. Hayaan mo siyang mag-drive ng manubela ng sasakyan mo. To be at rest. Cruise control. Lord, ikaw na. Anong ginawa ni Jesus? In the middle of little, or in the middle of need, He started to thank the Lord. 2 isda, 5 pirasong tinapay. Paano naman yung mapapakain yung 5,000? Paano? Pero yun yung demonstration sa atin. It was actually si Jesus kasi pag nagturo, aktual eh. Aktual. Hindi head knowledge, aktual. Madali naman magturo out of natutunan ko sa isip ko eh. Pero iba yung naranasan mo. Buhay ang salita ng Diyos kasi naranasan mo eh. Di ba? And so, Jesus demonstrated kung paano ang sikreto para yung kulang ay hindi lang mapunuan, kundi magsumobra pa. And the Bible says, they ate as much as they wanted. Verse 12 to 13. When they had all had enough to eat, He said to the disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Sabi mo nga may leftover pa. Yeah. Nabusog ka na, kumain ka pa ng sobra-sobra, di ba? O pag kumain ka ng ng eat all you can. O, kumain kong buffet 101. Ang dami kong patalastas ha. Hallelujah. Thank you po. baka magkaroon tayo ng buffet dito. Hallelujah. Di ba, pagkatapos mong umarangkada ng kain, bigla magpapahinga ka muna, di ba? Di ba, hanggang 2:00 pa naman to eh. O, bakit di ka pa kumuha? Medyo busog na, pinabababa ko lang. Hallelujah ka. Bakit? To make room for more. Hallelujah ka. O, di ba? So, yun yung sinasabi na, hindi ka lang basta kumain, napuno ka eh. Tama ba? Alam mo ba, hindi lang napuno, may balot pa. May Sharon pa. Balutin. Hindi ako marunong siya. Meron tayong Sharon dito. si Barney. Magpa-autograph kayo mamaya kay Barney, ha? Alam mo ba yung kanta niya? Na-impromptu siya, na. Oo, ha? Balutin mo. Si Lord may pabalot. Alam mo ba dito sa atin sa church, nakinig ka, nabusog ka, hallelujah ka. Paglabas mo, may balot pa. May take away. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hanggang point number 1 lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero, bago yung point number 1, bago ako matapos, sino po yung mga business people dito? Mga nagtatrabaho, taas ang kamay. Kahit anong business, malit, malaki, nagtatrabaho. Thank you, Lord. Taas nyo lang ang kamay nyo. I want you to close your eyes and I'll pray for you. Father, in the name of Jesus, God, I thank you for, Lord, every business person, Lord, working, oh God, I declare their jobs are blessed, their businesses are blessed. I thank you that they are not maintaining, but they are increasing from glory to glory. God, I declare for fluid in businesses. I thank you, Lord, for extra. I thank you, Lord, for more than enough, oh Lord, for savings.
oh Lord, in their businesses, God. God, I declare, oh God, increase in the market workplace. I increase, Lord, in their jobs, oh God. Increase bonuses, promotion in the name of Jesus. I declare sign checks in Jesus' name. And God, I thank you, Lord, that you're there, Lord, to extend their cords, to lengthen their cords. I speak expansion to the left, to the right, in Jesus' name. I thank you, Lord, for provision. Lord, I thank you, Lord, Lord, for that you will continue to increase them and prosper them. I declare that you would prosper and that you would continue to prosper until you become very prosperous. In Jesus' name, and everyone say, amen, amen.